Sa video na ito guys, meron tayo dito ipapakita dito na laptop na pwede mong gawin dito tablet. At the same time, pwede ka dito mag-drawing. Heto sa kamay ko dito guys, ang Deer T30 Pro. Hey syempre guys, let's proceed sa unboxing. Bago natin mabuksan ito ay meron siya ditong napakalaking box. At ayun, eto na yung Deer natin dito na sobrang ganda dito ng kanyang packaging guys. Parang luxury talaga ang dating. Ngayon meron din siya ditong keyboard itself na pwede natin gamitin for the stand itself. At meron din siya ditong stylus pen na which is yung gagamitin natin ditong pang drawing. May user's manual at syempre may makapal dito na foam spacer dito sa mismong laptop. Subukan muna natin guys i-unbox itong case niya dito guys, na which is may keyboard na rin siya na ito ngayon. Kung saan mo dito ipapasok dito yung tablet itself. Sa build niya ay medyo rubbery dito yung gilid at the same time yung likuran niya rin dito. May backlit nga pala itong keyboard na ito guys at sobrang ganda dito na nakuha natin ditong kulay dahil sa matte black siya. Ayan oh. Medyo rubberized dito yung pagkakabuild niya dito except lang doon sa keyboard na which is may plastic component siya dito. At ito nga pala guys yung kanyang stand na which is pwede mo siyang iganon-ganon lang. So ganito talaga yung design niya dito, medyo tabingi talagang ganon guys. Kasi mamaya may papakita ko sa inyo kung paano siya dito nag-work. Bali ganyan kasi siya. Hindi siya pwede guys dito ma-fold ng sagad. At syempre yung keyboard niya dito ay napakalambot din at meron din siya ditong touchpad. Pwede mo actually dito i-disable dito yung touchpad na which is na-try ko dito nagto-type, nasasagi kasi yun guys. Let's proceed sa kanyang stylus dito. Meron siya ditong rechargeable dito na stylus guys. Upon opening dito, makikita natin dito yung kanyang USB connector na pang charge. At syempre yung kanyang stylus itself guys. Yan, rechargeable ito na which is ito tatanggalin mo lang yan. Tapos saka may papasok na lang dito yung kanyang connector para ma-charge mo na rin dito guys. Yun, no need to buy batteries kasi nga rechargeable siya. Bali ganito yung build niya guys. Yan, tapos ito tap mo lang yung pinakataas niya dito para magkaroon siya dito ng power. Pag tinap mo yan mag-on, pag tinap mo ulit mag-off siya. Napakasimple lang, parang ballpen. Ngayon dito na tayo guys mag-unbox sa mismong laptop itself at napakaganda talaga dito ng kanyang box. Pagkabukas natin ito yung makikita natin dito may napakakapal dito na foam which is nagko-cover dito sa ating mismong tablet laptop. Tapos syempre heto na dito sa gilid niya yung kanyang charger na merong tatlong adapter yan guys. Tignan nyo kung paano dito yung style dito ng kanyang charger kasi ganito yan guys. So meron siya dito isinama si Deer na tatlong adapter. So depende niya sa inyo kung ano yung best way na pwede nyo magamit ito guys. Pero sa akin yung standard natin. Napakadali lang gamitin ito. Ang gagawin mo lang dito ay isasalpak mo lang dito. Tapos meron siya ditong lock. Tapos pwede mo rin siya ditong tanggalin actually guys. At syempre kailangan mo lang ditong i-press guys itong button dito. Tapos pwede mong iikot dito yung port niya at yung matatanggal na. May mga pagpipilian ka dyan. Depende na sa iyo kung saan mo o paano mo ito magagamit guys. Depende sa port niyo. Okay, proceed na tayo dito guys sa main event natin dito. Ang tablet laptop itself guys. Bubuksan na natin yan at ayun, grabe, nakabalot pa kasi siya guys. Bali ganito yung top niya dito guys, makikita na agad natin dito yung dalawa niya ditong vent. Actually apat dito guys yung kanyang vent sa gilid-gilid pang intake tapos outtake dito ng air. Yan. Tapos tignan nyo naman kung gaano kanipis yan. Makikita natin dito yung 3.5mm na audio jack. Tapos dalawang USB slot na 3.0 at isang vent. Sa right side niya syempre dito guys makikita natin yung dalawa ditong USB Type-C slot, tapos yung kanyang charger port at yung kanyang LED notification kung full charge na siya. Nandito na rin yung kanyang vent. Dito pala sa top niya dito guys, nandito yung kanyang vent na dalawa. At the same time, nandito rin yung kanyang power button. At syempre, yung kanya ditong volume rack. Sa likod niya dito guys ay sobrang plain lang talaga. Makikita natin dito yung connector niya sa keyboard niya. At syempre yung kanyang camera dito. Ngayon isasalpa ko na dito sa keyboard at ganito guys ang magiging look niya dito. Maganda yung nakuha natin ditong kulay, talagang matte black. Tapos kung papansin niyo guys, hindi siya pwedeng ma-tilt ng sobra. Dahil hanggang sa ganun lang talaga guys yung kanyang design niya dito. Pero magkaganon man, pwede natin ditong i-tilt dito sa taas niya dito. Doon lang talaga sa baba nagkatalo. Kasi part of the design kasi yun guys. Ngayon guys, kung mapapansin nyo kung bakit may reflection ng kaunti dito, nakasagad na dito yung brightness niya na meron ditong 330 nit. High brightness na yan guys.
sa mga laptop, ito talaga yung madalas na ginagamit sa mga laptop guys, na pwede rin natin ditong gawing portrait dito yung kanyang display guys. Pwedeng landscape, pwedeng portrait, depende sa inyo guys kung paano nag-work ito sa inyo. So syempre magpo-proceed na rin tayo dito guys sa kanyang specification para masabi ko naman dito yung mga matitinding specs niya. Meron itong processor na 11th generation Celeron na may 2.9 GHz. May 13 inches screen ito na may 2K IPS touchscreen. OLED na siya kaya napakaganda dito ng kanyang display. Yung nakuha natin dito is Pogo Pin keyboard. Available ito sa 16GB at 512 SSD app na variant ng laptop na ito. That means meron tayo ditong 16GB of RAM at meron tayo ditong 512GB na SSD storage. Running na siya dito ng latest version dito ng Windows, ang Windows 11. Dito nga pala sa body niya guys ay gawa ito sa metal body. Actually manipis siya, tignan nyo naman. Sa keyboard niya ay meron itong 99 keys na merong 120 degrees comfortable viewing angle. Hindi naman siya ganun kabigat, nasa 990 grams siya. Meron siya ditong battery dito na 3800 mAh na good for 6 hours. Yes, may built-in wifi na siya dito at support niya dito ang 5G. Meron nga pala itong camera guys, na ganito yung sample niya. Kung mapapansin ninyo guys, okay na rin dito, wala masyadong delay at nagre-respond naman dito yung kamay ko dito. Ayan, pwede na sa dito pang video call. Sa likod naman ay meron ditong 5 megapixel na rear camera. May dalawang option nga pala ito guys, ang gray at green. At yung graphics naman niya guys, meron itong Intel UHD graphics na susubukan natin siya dito mamaya sa games. Support naman nito guys ang 4K viewing. Tingnan nyo naman, naka 4K videos na tayo dito at napaplay niya naman dito na maayos na napakaganda talaga dito ng kanyang display. Kasi nga OLED siya. At the moment of truth, sinubukan ko siya dito sa Minecraft at napansin nyo naman dito na bigla siya ditong uminit guys. Kasi nga, hindi ko pa pala naset dito yung setting dito ng Minecraft. Kaya naman pagkatapos ng ilang seconds ayon, nagre-reach na siya dito, actually nag 80 degrees pa yan. Pero saglit lang guys, na ibalik niya rin dito ang tamang temperature. Mabuti na lang, maganda dito ang air ventilation niya. Pagkatapos kong ibagsak dito yung resolution at render pati na rin yung frames per second nitong Minecraft. At ayun guys, nalalaro na natin siya ng sobrang smooth. Smooth na smooth, wala akong nakikitang lag dito guys. So, grabe, sobrang smooth dito ng Minecraft natin dito kaysa natin i-anggulo. Talaga namang napaka-smooth dito at playable dito ang Minecraft natin. At syempre guys, subukan naman natin dito yung kanyang stylus. Na which is dito ako sa Paint dito nag-drawing guys dahil wala pa ako naka-pre-install na application. At ganito kung wari magdo-drawing tayo dito ng manok. Isang manok na mukhang chicken. Parang pares lang yun. Base sa paggamit ko dito ng kanyang stylus dito ay responsive naman talaga siya guys. Sumasabay naman siya dito na may kaunting delay lang. Pero at least nagagamit mo dito ng maayos dito ang kanyang stylus. Sa sobrang mura dito ng tablet na ito, marerecommend ko pa rin siya. At eto nga guys, ang quick review natin dito sa Deer T30 Pro. Na syempre guys, mag-iwan nga pala tayo dito ng link dito sa description below sa mga gusto mag-avail nito at meron na rin dito sa Shopee at Lazada nito. Kaya syempre, nagpapasalamat na naman tayo sa mga subscribers natin na patuloy pa rin sumusuporta. Salamat ulit sa panonood, mga kaloko.